Ang malamlam na liwanag ng umaga ay tumagos sa bintana ng isang simpleng bahay sa liblib na kanto sa Pangasinan. Sa loob ng kusina, si Edmond ay nakatayo sa harap ng lababo. Walang ano-ano'y sinimulan niyang hugasan ang kanyang mga kamay. Mga kamay na may mga bakas ng dugo mula sa kanyang pinakahuling biktima. Ang tubig mula sa gripo ay kulay pula. Parang walang katapusang dumadaloy na dugo. Ang mga daliri niya ay mahigpit na kumakapit sa gilid ng lababo. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay may kalmadong detalyadong pagkilos na parang walang nangyaring karumal-dumal. Habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin, isang ngisi ang sumulpot sa kanyang labi. Hindi ito ang unang pagkakataon at tiyak hindi rin ang huli. Kakaibang kasiyahan ang dulot ng bawat pagpatay. Isang kaligayahan na siya lamang ang nakakaintindi. Isang malamig na ngisi, sabay pa ng isang bulong. Nasiyahan ako. At doon, isang hindi maipaliwanag ng kasiyahan ang sumiklab mula sa ilalim ng kanyang katauhan. Siya na walang awa. Ang guro na tinitingala ay may isang madilim na sikreto. Si Edmond ay isang guro sa isang pampublikong mataas na paaralan sa Pangasinan. Laking probinsya at may simpleng pamilya. Ngunit siya ay naging simbolo ng tagumpay sa kanilang bayan. Mahirap ang buhay, pero hindi naging dahilan para siya ay magtagumpay. Makikita siya sa mga talakayan ng mga magulang dahil siya ang guro ng kanilang mga anak na may mataas na pangarap sa buhay. Sa tuwing papasok sa klase, ang mga estudyante ay nakatingin sa kanya ng may mataas na paggalang. Siya ang tipikal na guro na may kalmadong personalidad, napakalumanay magsalita at bihirang magtawid ng anumang mabibigat na usapin. Wala ni isang nakakapansin na may ibang uri siyang likas na itinatago. Ang pagiging mapang-akit na guro na nagpapakita ng kabaitan ngunit may lihim na pagkahumaling sa mga espesyal na estudyante. Ang pinakamahalagang detalye ng kanyang pagkatao ay hindi alam ng karamihan. Si Edmond ay may isang kakaibang takot sa mga matatalinong estudyante, mga batang mahuhusay sa kanilang mga aralin. Para kay Edmond, ang mga ito ay magiging simbolo ng kanyang kabiguan. Noong siya ay bata pa, mga kabataang hindi lang sa buhay kundi pati na rin sa edukasyon ay laging nagtatagumpay. Minsan, pakiramdam ni Edmond ay hindi siya makatarungan. Isa siyang guro na may takot sa sarili niyang mga alaga. Si Edmond ay hindi laging ganito. Bago siya naging guro, siya ay isang batang nabully. Bawat araw sa paaralan, siya ay binubuli ng mga matatalinong estudyante. Mga bata na mabilis magbasa, madaling makakuha ng mataas na marka, at may mga magulang na lagi nagmamasid at nagmamalasakit. At si Edmond, bagamat masipag at may talento, ay laging nahuhulog sa ilalim ng anino ng mga batang ito. Ang mga matatalino ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Bata pa lamang siya, ang bawat araw sa paaralan ay punong-puno ng mga paratang, pang-aasar at panlalait. Binubuli siya ng kanyang mga kaklase na hindi lang sa schoolwork kundi pati na rin sa mga aspeto ng pagiging perpekto ng buhay ng ibang tao.
Hanggang dumating ang punto na napaisip siya na baka hindi siya tanggapin ng mga magulang niya na laging nagmamasid, ang mga magulang niyang laging may inaasahan. Sa isang malamlam na gabi, isang pangyayari ang tumatak sa kanyang isipan. Isang pagkakataon kung saan sinadyang muntik niyang malapitan at mabanggit sa harap ng buong klase ang hindi inaasahang kaguluhan. Dito nagsimula ang lahat ng mga poot na naging malupit na inspirasyon sa kanyang buhay. Lalong tumitindi ang kanyang pagkamuhi sa mga matatalinong estudyante. At nang magtapos siya sa kolehiyo at naging guro, nagkaroon siya ng pangako sa sarili. Patutunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas at kontrol. Si Arlene ay isang estudyante na nakakaakit sa atensyon ng lahat. Hindi lamang siya magaling sa academics, kundi siya ay may magandang pananaw sa buhay. Tahimik, hindi maarte, at laging tapat sa kanyang mga guro. Ngunit may mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang dilim na kumakapit sa kanyang buhay. Siya ay isang batang may kalungkutan, walang makakasama sa bahay, at madalas ay nag-iisa. Madalas si Arlene ay tumatambay sa labas ng paaralan. Nag-aabang ng pagkakataon na makipag-usap sa isang guro. At dito nakita siya ni Edmond bilang perpektong biktima niya. Sa kabila ng kanyang kabutihan at katalinuhan, si Arlene ay isang tao na may itinatagong takot. Takot na hindi pa niya alam kung saan nagmumula. Ang takot na sumisiksik sa kanyang mga mata tuwing nagtatanong si Edmond ng mga personal na tanong. Inimbita ni Edmond si Arlene na mag-aral sa kanyang bahay. Isang alok na hindi tinanggihan ng estudyante. Pero hindi alam ni Arlene na ang gabing iyon ay magiging pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang gabing iyon ay napakadilim. Sa kwarto ni Edmond, ang mga kurtina ay nakakubli sa bawat bintana at tanging ang malupit na liwanag mula sa lampshade na may dim light ang tanging nagbibigay ng liwanag. Sa isang tabi ng silid, nakaupo si Arlene sa isang mesa. Nag-aaral ng mga notes. Ang kanyang utak ay abala sa mga equations at mga konsepto ng agham. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nakakaramdam ng kakaibang lamig at takot. Si Edmond nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto. Nakatingin sa kanyang estudyante mula sa madilim na bahagi ng silid. Wala siyang imik. Tinutokso siya ng kanyang mga saloobin. Ang kanyang utak ay umaandar ng mabilis. Ang mga mata niya ay naglalaro sa mga detalye ng biktima. Isang tawa ang sumabog mula sa kanyang bibig. Isang tawa na nagpakilos ng bahagya ng katawan ni Arlene sa takot. Si Edmond ay lumapit kay Arlene. Ang kanyang katawan ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng bata. Sa kanyang mga mata, may kakaibang kislap ng talim. Isang udyok ng galit na hindi matitinag. Arlene, sabi ni Edmond. Ang boses niya ay malalim at malamig. Nais kong matutunan mo ang tunay na halaga ng iyong katalinuhan. Dagdag pa nito. Hindi alam ni Arlene na ang bawat hakbang ni Edmond ay nagiging isang kabangisan na hindi niya kayang tumbasan. Ang bawat salita at bawat galaw ni Edmond ay nagiging pader na tumututok sa kanya. Ang malamlam na liwanag ng kwarto ay nagiging madilim at ang mundo ni Arlene ay nauurong. Wala ng pag-asa. Si Edmond na tila isang guro na puno ng malasakit ay naging isang halimaw. Halimaw na hindi kailanman nahulog mula sa pagkatao ng kabutihan. Si Edmond ay may dalawang mukha. Ang guro na napakabait at maasikaso at ang psycho killer na nagtatago ng kasamaan ng kanyang loob.
Ang trahedya ng kanyang kabataan ay naging pinagmulan ng puot na ngayon ay unti-unting lumalabas. Isang guro na sa araw ay nagtuturo ng kabutihan, ngunit sa gabi siya ay isang predator na nagmamasid sa kanyang mga biktima. Mula sa mga bully noong bata siya, natutunan niyang ang matatalinong estudyante ay mga simbolo ng kanyang kabiguan. Si Arlene, na magaling sa paaralan, ay naging representasyon ng lahat ng hindi niya nakamit. At sa kanya, naisip ni Edmond na ang oras na ito ay para sa paghihiganti. Ang trauma sa kanyang kabataan ay naging sanhi ng kanyang madilim na bahagi. Isang bahagi na hindi kayang kontrolin ng kanyang rasyonal na pag-iisip. At sa bawat pagpatay, sa bawat biktima, si Edmond ay unti-unting nawawala. At ang mabait niyang persona ay nawawala. Pinalitan ng isang malupit at walang awang nilalang na patuloy na dumadaan sa buhay ng mga kabataang walang kaalam-alam. Si Arlene ay nawawala at sa kanyang pagkawala, si Edmond ay muling naglinis ng mga kamay sa malamig na tubig. Ang mga patak ng dugo ay tumutulong mula sa kanyang mga palad, ngunit ang kanyang mata ay walang takot. Muling ngumiti si Edmond, ngunit ang ngiti na yun ay puno ng kasiyahan. Isang kasiyahan na hindi kailanman matatapos. Wala nang makakapigil sa kanya. Wala nang makakakita sa tunay na Edmond, ang guro na may dalawang mukha. Ang katotohanan ay unti-unting lulubog at ang anino ng kalupitan ay magpapatuloy sa kanyang paghahanap ng susunod na biktima. Sa ilalim ng bawat tahimik ng ngiti, maaaring magtago ang pinakamadilim na sikreto. Ang kabaitan ay maaaring isang maskara na tinatago ang tunay na mukha ng kalupitan. At kung hindi tayo mag-iingat, baka tayo na mismo ang susunod na biktima ng isang guro na tinitingala ngunit may lihim na nakatago sa dilim.